Mas, feeling mo, mas malaki ba ang pro o mas malaki yung cons? Personally, mas marami yung cons. So guys, actually, kadarating lang namin we just arrived from 12, 13, 14, 15, mga 16 to 17 hours flight from Cambridge. Andito pa lang kami actually sa Manila today. So, we'll spend one more day here. Then, tomorrow, flight na namin pa Tacloban. Nag-a-adjust pa rin kami dun sa time. Kaya, ito, what time is it? 11:30 na ng gabi, pero kagigising lang namin kanina ng mga 6:30 p.m. So, yun. Dinner, tapos tea muna. Tea para makatulog. We'll try our best na makatulog ngayon, makagising ng 6:30 umaga bukas para at least yung body clock namin is sa Philippine time. Since umalis kami ng bansa, since yung buhay OFW kami, every time umuwi kami dito ng Pilipinas for a vacation or kung ano man yung gagawin namin na importante sa Pilipinas, nagdadrop muna talaga kami dito sa hotel. From Terminal 3, tatawid ka ng kalsada, meron silang parang Skyway. Tapos maraming hotel dito sa baba. So usually dito kami nagbubuk muna, especially pag may mga lakad sa Manila na mga importante. Mga paperworks. And most importantly, kasi katabi niya yung St. Teresa na church. So naalala ko before, mga parang 10 years ago. So yun, 10 years ago, di ba? 10 years ago, nag-decide kami na makipagsapalaran dito sa Manila. And naalala ko noon, yung St. Teresa Church, doon kami pumupunta to pray na maka-abroad. In-answer naman niya lahat yung mga prayers. So, every time kami umuwi dito, we make sure na mag-attend talaga ng Mass sa St. Teresa. Yun ang first and foremost reason bakit kami nag-i-stop muna sa Manila. And at the same time, medyo malayo kasi yung travel time. Before merong direct flight, mga 12 hours. Pero ngayon kasi wala nang direct flight. So it's either you have to stop somewhere in the Middle East or Singapore. So this time pumunta kami ng Singapore. That was 12 hours, and then from Singapore to going to Philippines mga 3 to 4 hours pa. So minsan bugbugan talaga yun. Bugbugan talaga. Yung travel. Pagdating namin, dumiretso muna kami natulog. After ng natulog, ayan na. Dun, kanina pa lang kami kumain. Kasi kailangan mo talaga ng rest. Tapos na-realize ko kanina, sabi ko kay my heart, sabi ko, grabe, ang layo pala talaga ng Cambridge. Sa Tacloban, sa bahay. Ang layo-layo, no? And then 10 years ago din, kasi dito kami nagstay talaga sa Pasay. Nung nag-work kami dito sa Manila, sa Pasay kami nagstay. So we are very close dito sa St. Teresa na Church. Ito yung naging church namin. Kung baga, siya yung Santo Niño Church namin sa Tacloban. So dito si St. Teresa sa Manila. Sa Manila. So, buhay abroad. Usapang buhay abroad. Grabe, ang haba ng intro. So this video is actually for all OFWs, tsaka yung mga nagtatrabaho abroad, and most importantly, para din sa mga friends and families nila na nandito sa Pinas. So ito, very personal sa amin na experiences. Hindi naman ibig sabihin na kung ito yung sinabi namin, ito na yung nafe-feel ng lahat. So, naisip namin pag-usapan kung ano talaga yung mga pros tsaka cons ng pagiging OFW at pagtatrabaho sa ibang bansa. Okay, so meron kaming list kasi we're so excited. Okay, so yung cons. Ano ba yung parang downside? Okay, so una talaga, just to make a decision that you want to go abroad, it's I'm not sure kung para sa lahat, di ba? Most sa atin gusto talagang mag-abroad, pero I don't think, hindi naman lahat, parang
actually masaya dito sa Pinas. So, pero yung mga gustong mag-abroad, parang dapat malakas talaga yung loob mo na yun talaga yung gusto mo. Kasi it's not gonna be easy. Tapos, it's not always a walk in the park. Hindi siya palaging butterflies and rainbows. Pero kung ready ka at buo yung loob mo, you will just enjoy the journey. Tama yan. Hindi madali yung pangingibang bansa. Oo, true. Kasi iiwan mo yung buhay na nakasanayan mo. Yung mga taong sanay ka nakasama sila. Yung mga kaibigan mo, yung family mo, yung food, yung mga ginagawa mo, yung routine mo na parang yun, yung mga little things na yun ang mamimiss mo pag dumating ka na sa ibang bansa. Una is, andun yung culture shock. Kasi, sanay ka sa Filipino culture, sa culture natin. Siyempre dito ka lumaki, tapos biglang aalis ka sa nakasanayan mo, pupunta ka sa ibang bansa. And then dun sa ibang bansa, siyempre mag-a-adjust ka sa mga rules and regulations nila doon, ano yung buhay nila doon. Pero pag mag-a-abroad ka kasi may tinatawag sila ditong PIDOS. So at least meron kang orientation before. Pero iba din pag ikaw na mismo yung nandun. True. So yung PIDOS is just like parang orientation nga kung what to expect, pero iba pa rin pag nandun ka na talaga sa bansa nila. So maganda din kasi you will learn na makisama. You will realize na ang laki-laki pala talaga ng mundo. 'Di ba? Ako dati nung bata pa ako, nababasa ko lang yung country na mga Kazakhstan, Turkmenistan, yung mga Nigeria, yung mga Sierra Leone. Tapos, it's really amazing when you meet people na galing doon and you get to know their culture, ganyan. Pero ibang-iba talaga yan sa culture ng Pilipino. So, that's when culture shock comes. Kasi pag hindi tayo marunong makisama, nagkakaroon ng parang culture shock. ng culture shock, parang siguro parang nahihirapan ka. So yun yung number one. Okay. Kasi madami yung differences natin sa mga taga-ibang bansa in terms sa kanilang daily routine, paano sila yung mga pag-food nila, paano sila makitungo sa ibang tao. Sa workplace din, iba sila magtrabaho, the way magtrabaho yung mga Filipino. So, but as time goes by, you learn how to get along with them. Yun ang importante. Yun ang importante. Hindi mo kasi dito pwedeng ikaw lang yung nasusunod. Ikaw yung masusunod based sa gusto mo. Dahil yun ang nakasanayan natin sa Pilipinas. Yung pangalawa, very personal, and I'm not sure kung personal, pero I think hindi, lahat naman ng mga ito is personal experience to. Depende ito sa mga tao. May mga tao kasing homesick, may mga tao ding hindi sanay sila sa malayo sa pamilya. So yun. So siguro pero most of the OFW nakaka-experience talaga ng ganito. Siguro din most of the OFW at some point siguro kahit one day na homesick ka ng one day. So pangalawa yan is yung homesickness talaga, and I think it's real. Pero you have to live with it. Kasi that's a part. Kasi hindi naman parang kanto lang yan na pwede kang umuwi anytime. Na pwede kang umuwi anytime. Dami mong documents sasikasuhin pa, di ba? Siyempre, anong yung nasikaso mga documents para ka makabalik? Yung mga OEC. Kailangan mo ng OEC. Tapos kailangan mo pang mag-leave. Tapos kailangan yung leave naka-approve pa. Kailangan mo ng budget pag umuwi ka. Yung pamasahe, hindi naman parang uwi ka lang ng from school to bahay. So yung homesickness, it's really a big part na nag-play.
siguro yung iba, sinasabi, wala naman na pumilit sa inyo. Oo. Diba? Yun, kaya you have to deal with it kasi nga, ikaw naman yung may gusto. Ikaw na naman yung may gusto talaga. Wala namang pumilit sa'yo na pero, umalis ka. homesickness is part of being away from home. Oo, true. Hindi lang naman na homesick ka dahil namimiss mo yung family mo o namimiss mo yung mga friends mo. Madaming mga bagay yan kung ano yung mga namimiss mo. Halimbawa, especially pag dating na yung Pasko. Oo, diba? pag mga holidays. Pag marinig mo na si Jose Marichan, diba, syempre mamimiss mo yung Pasko sa Pilipinas. Iba kasi yung Pasko sa abroad at iba yung Pasko natin sa Pilipinas. Mas masaya pa din. Oo, tapos pag narinig mo na, pag lalo na mga occasions like yung mga graduations, mga birthdays, yun yung mamimiss mo na hindi mo ma-attend. Yung isa pang cons is yung time difference, communication with family and friends back home. Kasi maano yung time difference, malayo talaga yung time difference. Kahit anong bansa, mas maganda sana pag nasa Asian countries ka na medyo hindi ganun ka yung time difference. Oo. Yun nga, yung communication is dahil iba yung time difference ninyo. Yung parang yung mga nasa abroad, they have their own lives na. Yung mga naiwan sa Pinas, meron na din silang own lives and own routines. So, pag iba pa yung time, mas lalong hindi sila nagja-jive. Nagkakaroon na ng gap. Ng gap, oo. Pero malaking bagay yan pag paminsan-minsan, isipin mo na, uy, kumusta ka na dyan? Or kumain ka na ba? Uy, yung parang you get to be interested sa life nung isa't isa. Pero, hindi naman natin yan ma-demand. 'Di ba? Kasi, sabi ko nga, nagkakaroon na ng gap, especially pag matagal na din kayong nasa abroad, because the people in the Philippines will also learn to live their lives without you. Parang you're still a part of them, pero nagmo-move on din sila. So, ikaw din, parang ikaw, naguluhan ka na din kung saan ka na talaga nagbibilong, kung sa abroad ba o dito pa sa Pinas.